tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sinalakay ng puwersa ng Russia ang isang malaking planta ng bakal sa Ukraine habang gumanti naman ang Kyiv sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang malawakang drone attack sa rehiyon ng Moscow. Ang palitang ito ng mga patama ay nagdulot ng malubhang pinsala at nag-iwan ng mga patay at sugatan sa magkabilang panig na nagpapakita ng lalong tumitinding tensyon sa nagpapatuloy na digmaan. Sa lungsod ng Kryvyi Rih na kilala bilang bayan ni Pangulong Volodymyr Zelensky, tinamaan ng Russia ang pinakamalaking planta ng bakal sa bansa. 2 manggagawa ang kumpirmadong patay habang 14 na iba pa ang malubhang nasugatan sa biglaang pagsabog na ito. Ang pag-ataking ito sa pangunahing infrastruktura ng ekonomiya ay nagpapakita ng estratehiya ng Moscow na paralisahin ang industrial na kapasidad at produksyon ng Ukraine. Bilang ganti sa mga nakaraang pambobomba, naglunsad ang Ukraine ng isa sa pinakamalaking drone attack sa rehiyon ng Moscow. Isang matandang lalaki ang nasawi dahil sa mga bumagsak na labi ng drone, habang isang malaking bodega ng sikat na e-commerce retailer sa Russia ang tuluyang nasunog at natupok. Ang pag-atake ay nagdulot ng matinding takot sa mga residente at nagpakita na kayang abutin ng Ukraine ang mismong puso ng kapangyarihan ng Russia. Samantala, umabot na ang tensyon sa mismong hangganan ng alyansang NATO. Isang F-18 fighter jet ng Espanya na kasalukuyang bahagi ng NATO Air Policing Mission ang nagpabagsak ng isang drone na lumabag sa airspace ng Romania. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding alarma sa buong alyansa dahil ang Romania ay isang direktang kapitbahay ng Ukraine at miyembro ng NATO na protektado ng kasunduan sa kolektibong depensa ng kanluran. Ayon sa opisyal na ulat ng militar, ang drone ay pumasok mula sa direksyon ng Moldova bago ito matagumpay na hinarang at winasak ng NATO jet. Bagamat hindi pa formal na tinutukoy ng Romania ang pinagmulan nito, sinabi ng tagapagsalita ng NATO na malaki ang posibilidad na ito ay pagmamay-ari ng Russia. Ang mga labi ng drone ay pinaniniwala ang bumagsak sa isang walang nakatira at ligtas na lugar sa pagitan ng 2 baryo sa bansa. Ang insidenteng ito sa Romania ay hindi ang unang pagkakataon na may naligaw na drone sa kanilang teritoryo ngayong taon. Noong nakaraang linggo lamang, inatake ng Russia ang pinakamalaking daungan ng butil ng Ukraine sa Danube River na napakalapit sa hangganan ng Romania. Ang sistematikong pag-atake sa mga ruta ng pagkain at kalakalan ay patuloy na nagpapataas ng panganib na aksidenteng madamay ang mga kalapit na bansa sa digmaan. Sa mga nakalipas na buwan, lalo pang pinalakas ng Ukraine ang kanilang mga kontra-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Target ng Kyiv ang mga pasilidad ng langis, imbakan ng enerhiya at mga barkong pangkalakalan sa Black Sea. Ang layunin ng Ukraine ay sirain ang pang-ekonomiyang pundasyon na sumusuporta sa kampanyang militar ng Moscow na nagiging sanhi ng malaking pinsala sa supply ng gasolina at logistika ng hukbong Ruso. Balikan natin ang pinsala sa Kryvyi Rih. Iniulat ng kumpanyang ArcelorMittal na ang kanilang mga pangunahing pasilidad sa pagbuo ng kuryente at blast furnace ay nagtamo ng malubhang pinsala dahil sa pambobomba. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang ilang bahagi ng produksyon. Ang plantang ito ay napakahalaga sa ekonomiya ng Ukraine at ang pagkaparalisa nito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang muling pagtatayo. Hindi lamang ang planta ng bakal ang naging target ng Russia sa huling serye ng mga pag-atake sa bansa. Isang missile strike ang yumanig din sa kabisera ng Ukraine ang Kyiv noong linggo ng umaga. Ayon kay Mayor Vitali Klitschko, nagdulot ito ng malalaking sunog sa 2 distrito ng lungsod at nag-iwan ng 3 sugatan. Ang patuloy na pag-ulan ng mga missile ay nagpapakita na walang ganap na ligtas na lugar para sa mga sibilyan sa bansa. Bukod sa mga missile, naging aktibo rin ang mga drone ng Russia sa paligid ng buong rehiyon ng Kyiv. Kinumpirma ni Gobernador Timur Tkachenko na 3 sibilyan, kabilang ang isang bata, ang nasugatan sa mga pag-ataking ito. Ang paggamit ng mga unmanned aerial vehicle ay naglalayong ubusin ang mga air defense missile ng Ukraine habang naghahasik ng takot sa mga pamayanan sa labas ng pangunahing lungsod ng bansa. Sa panig naman ng Russia, ipinagmalaki ng kanilang Ministry of Defense na matagumpay nilang nabaril ang mahigit 822 drone ng Ukraine sa buong bansa. Bagamat marami ang napigilan, ang dami ng mga drone na nakalusot ay nagpapakita ng kahinaan sa kanilang air defense system, lalo na sa mga rehiyong malapit sa hangganan at maging sa paligid ng kanilang kabisera, ang Moscow.
Inilarawan ni Gobernador Andrei Vorobyov ng rehiyon ng Moscow ang naganap na pag-atake bilang isa sa pinakamalaki mula nang magsimula ang labanan. Kinumpirma niya ang pagkamatay ng isang 83 taong gulang na lalaki dahil sa mga labi ng drone. Ang trahedyang ito ay nagdala ng digmaan sa mismong pintuan ng mga mamamayang Ruso na dati ay nakakaramdam ng kaligtasan mula sa labanan sa harapan. Isa sa mga pinakadramatikong tagpo sa Moscow ay ang malaking sunog sa bodega ng Wildberry sa Koledino na matatagpuan mga 45 kilometro sa timog ng lungsod. Ang Wildberries ay ang pinakamalaking online retailer sa buong Russia. Ang mga bidyong kuha ng Reuters ay nagpapakita ng makapal at maitim na usok na bumabalot sa himpapawid na nagpapatunay sa tindi ng pagsabog na dulot ng drone ng Ukraine. Ayon sa mga ulat, sadyang pinupuntirya ng Ukraine ang Wildberries sa mga nakalipas na linggo dahil sa mga akusasyon na ang kumpanya ay ginagamit upang maghatid at mamahagi ng mga kagamitang militar para sa hukbong Ruso. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga higanteng korporasyon na tulad nito, umaasa ang Kyiv na mapipilitan ng mga negosyong Ruso na muling isaalang-alang ang kanilang suporta sa digmaan ng bansa. Hindi lamang sa Moscow nagkaroon ng pinsala at biktima. Sa timog na rehiyon ng Belgorod na katabi mismo ng Ukraine, isang drone strike ang tumama sa isang pampublikong bus. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng isang sibilyan at pagkasugat ng iba pa. Ang Belgorod ay madalas na nagiging target ng mga cross-border strike ng Ukraine dahil sa lapit nito sa mga linyang militar at himpilan ng Russia. Sa isa pang operasyon, inihayag ng militar ng Ukraine na matagumpay nilang tinamaan ang isang pasilidad ng produksyon ng gasolina para sa mga missile sa rehiyon ng Rostov sa Russia. Ang pagkasira ng pasilidad na ito ay inaasahang magpapabagal sa kakayahan ng Russia na maglunsad ng mga bagong missile strike sa Ukraine. Wala pang agarang komento ang Moscow hinggil sa partikular na ulat na ito ng Kyiv. Ang tumitinding labanan sa himpapawid ay nagpapakita ng bagong yugto sa digmaan kung saan ang parehong panig ay gumagamit ng sopistikadong teknolohiya ng drone upang makabawi sa kakulangan ng mga sundalo sa lupa. Ang estratehiyang ito ay nagdudulot ng pinsala hindi lamang sa mga instalasyong militar kundi maging sa mga sibilyang infrastruktura na nagpapahirap sa buhay ng milyon-milyong mamamayan. Ang paglabag sa airspace ng Romania ay nagpapakita rin ng lumalaking panganib ng direktang komprontasyon sa pagitan ng Russia at ng alyansang NATO. Bagamat sinisikap ng NATO na iwasan ang direktang pakikilahok sa digmaan, ang bawat insidente ng naliligaw na drone o missile sa teritoryo ng isang miyembro ay maaaring maging pagsubok sa kolektibong depensa sa ilalim ng Artikulo 5 ng Alyansa ng Kanluran. Habang patuloy ang labanan, nananatiling tikom ang bibig ng Russia sa ilang mga insidente, partikular na sa usapin ng drone sa Romania. Ang kawalan ng komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan ay nagdaragdag sa kawalan ng katiyakan sa rehiyon. Ang pandaigdigang komunidad ay patuloy na nagbabantay at nananawagan ng diplomasya upang maiwasan ang mas malawak na sakuna. Sa huli, ang pinakabagong serye ng mga pag-atake ay patunay na malayo pa ang kapayapaan para sa Ukraine at Russia. Ang pinsala sa mga planta ng bakal, bodega at buhay ng mga sibilyan ay patuloy na nagiiwan ng malalim na sugat. Manatiling nakatutok sa aming programa para sa mga susunod na ulat at pagsusuri sa takbo ng pandaigdigang seguridad. Isang mainit at napakahalagang balita mula sa gitnang silangan ng ating tinututukan ngayong gabi. Lumalalim ang lamat sa alyansa ng Estados Unidos at ng mga bansa sa rehiyon ng Gulf. Ayon sa mga pinakahuling ulat, dumarami ang mga leader sa rehiyong ito na nawawala ng tiwala kay Pangulong Donald Trump. Nabahala sila na hindi niya kayang pangasiwaan ang diplomasya upang makamit ang kapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang ulat na ito ay unang inilabas ng tanyag na pahayagang Washington Post noong nakaraang katapusan ng linggo. Binanggit sa ulat ang mga direktang pahayag mula sa mga hindi pinangalan ng opisyal mula sa mga bansang Kaluranin at Arabo. Ayon sa kanila, labis ang pagkabahala ng mga kaalyado ng Estados Unidos dahil sa tila kawalan ng malinaw na direksyon ng Administrasyong Trump sa pagharap sa krisis at tensyon sa Iran na nagdudulot ng panganib sa buong rehiyon. Sa mga nakalipas na linggo, paulit-ulit na nagbanta si Pangulong Trump laban sa Iran, ngunit sa bawat pagkakataong tumataas ang tensyon, bigla rin siyang nagbabago ng tindig at umaatras. Ang kanyang dahilan ay mayroon daw positibong pag-unlad sa hapag ng negosasyon.
Ang ganitong pabago-bagong desisyon ay nagdudulot ng kalituhan at kawalan ng katiyakan sa mga bansang direktang maaapektuhan kung sakaling sumiklab ang digmaan sa kanilang bakuran. Kinumpirma ng tatlong kasalukuyang opisyal at isang retiradong diplomat ng Amerika na ang mga pamahalaan ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait at Bahrain ay may matinding sama ng loob sa Estados Unidos. Dahil dito, ilang bansa na ang nagsisimulang pag-aralan kung dapat pa ba nilang payagan ng Washington na panatilihin ang malalaking base militar nito sa kani-kanilang teritoryo sa rehiyon sa hinaharap. Ang Iran at ang mga armadong grupong sinusuportahan nito ay nagsagawa na ng sunod-sunod na pag-atake sa mga base militar kung saan naroroon ang mga puwersang Amerikano sa gitnang silangan. Ayon sa isang opisyal mula sa Gulf, si Trump ang nagsimula ng gulo ngunit sila ang nagbabayad sa pinsala. Ang galit laban sa Amerika ay umabot na sa pinakamataas na antas mula nang sumiklab ang kaguluhan sa rehiyon na nakaapekto sa marami nating kababayan. Bagamat matindi ang pagkabigo, patuloy pa ring umaasa ang mga bansa sa Gulf sa Estados Unidos bilang kanilang pangunahing katuwang sa seguridad at tagatustos ng mga armas. Gayunpaman, dahil sa lumalalang sitwasyon, napipilitan ang ilan sa kanila na maghanap ng iba pang alternatibo. Ayon sa mga eksperto, bagamat hindi ito agad magdudulot ng malaking pagbabago sa geopolitika, isa itong malinaw na babala sa Washington. Isang halimbawa nito ang kasunduang pandepensa na nilagdaan ng Saudi Arabia, Turkey at Pakistan noong ika-7 ng Agosto. Ayon sa isang mataas na opisyal mula sa Europa, ang hakbang na ito ay isang malakas na hudyat para sa Estados Unidos. Ipinapakita nito na ang tatlong malalakas na bansang Sunni-Muslim ay naghahanap ng iba pang kaalyado sa seguridad dahil sa kanilang pananaw hindi na sapat ang proteksyong ibinibigay ng Amerika sa kasalukuyan. Sa kabila ng mga ulat na ito, mariing ipinahayag ng isang opisyal ng White House na mayroong espesyal na ugnayan si Pangulong Trump sa lahat ng mga katuwang nito sa Gulf. Sinabi niya na palaging nakikipag-ugnayan ng Amerika sa mga kaalyado nito mula nang magsimula ang operasyong militar. Idinagdag pa niya ng Tehran ay lalong naihihiwalay sa buong mundo dahil sa mga mapangahas nitong aksyon sa rehiyon. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang mga kinatawan ng pamahalaan ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait at Bahrain. Tumanggi muna silang magbigay ng opisyal na pahayag o reaksyon ukol sa isyong ito nang hingan sila ng komentaryo ng media. Ang pananahimik na ito ayon sa mga analista ay nagpapakita ng sensitibong kalagayan ng kanilang relasyon sa Washington sa gitna ng matinding krisis sa seguridad. Ayon kay Firas Maksad, direktor ng Eurasia Group para sa Gitnang Silangan at Hilagang Africa, matagal nang nagsimula ang pagkabigo ng mga bansa sa Gulf. Ipinaliwanag niya na nararamdaman ng mga kaalyado ng Amerika na tila nadadamay sila ng walang dahilan sa isang kaguluhang hindi naman kayang lutasin ni Pangulong Trump. Inilarawan din niya ang patakaran ni Trump sa Iran bilang pabago-bago, mahirap hulaan at magulo. Sinabi naman ni Anna Jacobs, isang eksperto mula sa Institute for Gulf Arab States sa Washington, na may malaking pagbaba sa antas ng tiwala sa Estados Unidos mula nang sumiklab ang labanan. Naniniwala ang mga kaalyadong bansa na ang mga aksyon at desisyon ng Amerika sa rehiyon ay nagdudulot lamang ng higit na panganib sa kanilang seguridad sa halip na magbigay ng proteksyon laban sa mga banta ng Iran sa kasalukuyan. Ayon naman sa isang diplomat mula sa kanluran, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nangangahulugang tuluyan ng nagbago ang pananaw sa Amerika. Sa katunayan, bago pa man sumiklab ang kaguluhan, ang presensya ng militar ng Amerika sa gitnang silangan ay hindi naman talaga buong pusong tinanggap sa rehiyon. Itinuring lamang ito bilang isang masakit na pangangailangan, ngunit ngayon, maging ang pangangailangang ito ay pinagdududahan na nila. Sa lahat ng mga bansa sa rehiyon, ang Saudi Arabia ang nakararanas ng pinakamatinding panggigipit sa mga nakalipas na linggo. Bukod sa mga pag-atake mula sa Iran at sa mga milisyang sinusuportahan nito sa Iraq, kailangan ding harapin ng Saudi Arabia ang mga pag-atake mula sa grupong Houthi sa Yemen. Ang sitwasyong ito ay naglalagay sa kaharian sa isang napakahirap at mapanganib na kalagayan sa seguridad at ekonomiya. Paulit-ulit na inatake ng grupong Houthi ang mga infrastruktura ng enerhiya sa Saudi Arabia. Sinusubukan din nilang harangan ang Bab el-Mandeb at ang Suez Canal na dalawang napakahalagang ruta patungo sa Red Sea. Umaasa ang Saudi Arabia sa mga rutang ito para sa pagluluwas ng langis, lalo na't hinarangan na ng Iran ang Strait of Hormuz na isa ring pangunahing daanan ng kalakalan ng enerhiya sa buong mundo. Nagbago na rin ang pananaw ng mga pinuno sa Gulf hinggil sa digmaang ito.
Ang Oman ay tutol na rito mula pa sa simula habang ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at Bahrain ay nagpakita ng suporta sa kampanya ng Amerika at Israel sa ilang pagkakataon. Naniniwala sila noon na ang isang mabilis at tiyak na tagumpay laban sa Tehran ay magdadala ng katatagan, ngunit hindi ito ang nangyari habang tumatagal ang digmaan. Ayon sa isang diplomat mula sa kanluran, nagsagawa rin ang United Arab Emirates ng mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Iran, habang ang Saudi Arabia naman ay gumanti laban sa mga milisyang pro-Iran sa Iraq. Sa simula ng kaguluhan, hindi man nila hayagang sinuportahan ng digmaan, hindi rin sila ganap na sumalungat dito dahil sa pag-asang magkakaroon ng mabilis na resolusyon ang krisis. Gayunpaman, nagbago ang pananaw na ito bago ang unang pag-uusap ng Washington at Tehran noong Abril. Ang pamahalaan ng Iran ay hindi bumagsak tulad ng inaasahan ng Amerika. Sa halip, naging mas agresibo at matapang pa ang Tehran sa mga naging aksyon nito sa rehiyon. Dahil dyan, napagtanto ng mga bansa sa Gulf na ang diskarte ng Estados Unidos ay hindi nagbubunga ng magandang resulta para sa kanilang kapayapaan at seguridad. Ang kawalan ng pare-parehong desisyon ni Pangulong Trump ay lalo lamang nagdagdag sa pangamba ng mga bansa sa Gulf. Ayon kay Badr Al-Saif, isang propesor sa Kuwait University, wala talagang malinaw na estratehiya ang Amerika bago pa man magbago ang isip ni Trump. Tinawag pa niyang isang malaking biro ang kasunduan o Memorandum of Understanding na nilagdaan ng Amerika at Iran noong buwan ng Hunyo ng taong ito. Ipinaliwanag ni Al-Saif na hindi tinugunan ng kasunduan ng mga pangunahing alalahanin ng mga bansa sa Gulf, kabilang ang banta ng mga ballistic missile ng Iran at ang suporta nito sa mga armadong grupo. Ito ang dahilan kung bakit mabilis ding gumuho ang kasunduan. Sa kabila nito, wala pa ring ibang mabisang alternatibo ang mga bansa sa Gulf kundi ang panatilihin ang kanilang alyansa sa seguridad sa Amerika sa kasalukuyan. Ayon kay dating Ambassador Douglas Siliman, may matinding galit sa rehiyon laban sa Iran dahil sa patuloy nitong mga pag-atake at pagtangging buksan ang Strait of Hormuz. Nararanasan ngayon ng mga bansa sa Gulf ang isang malaking suliranin. Galit sila sa Amerika dahil sa pagsisimula ng gulo, ngunit umaasa pa rin sila rito para sa suportang militar at intelihensya. Ang mabilis na pagtatapos ng digmaan ang tanging hiling nila ngayon.